Paatras sila noon na humakbang na nagmamadali dahil sa yung pinasukan nila kanina nung gumapang sila. Papasok sa madawag na damuhan at mga halaman. Doon na nanggaling ang mga kakaibang tunog na parang halimaw. Ibig sabihin ay mas lalong papalayo na sila ng papalayo sa kanilang kampo. Minuto ang lumipas. Panakanakang putok ang iyong maririnig. Mga kabagis, umpisan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Dahil nung una ay mabagal pa ang kanilang pag-atras, pero nung lumaon ay tumatakbo na nga ang buong grupo ni Tenyente. Dahil sa di naman nila alam kung anong nilalang ang mga humahabol na sa kanila. Takot na ang bumalot sa kanila dahil ilan na sa kanilang kasamahan ang nakakaladkad sa lugar kung nasaan sila. Kaya't ang tanging naging pangunahing layunin nila ng mga oras na yun ay lumabas sa madadawag na damong iyon hanggang sa nakalabas na nga sila. Ngunit malalim ng tubig dito, salita ng isa nilang kasama. Di nila namalayan sa kanilang pagtakbo ng papalayo sa kampo ay naabot na nila ang pinakamababang parte ng lupa doon at yun ay ang isang malawak na kangkungan, yung parang halos kamukha ng palay pero kasing laki ng mga talahib, pero lumalaki rin yun kahit sa gatuhod na tubig, ganon. Pero dito sa parting nalabasan nila, halos hanggang dibdib nila ang lalim ng tubig at putik-putik ang ilalim nun sa pagkaramdam nila. Alam naman nilang may kangkungan doon na hanggang bewang lang ang taas ng tubig. Pero ang di nila inaasahan ay ang paglalim nun ng biglaan dahil siguro sa biglaang pagbuhos na rin ng malakas na ulan. Kaya't sa puntong to ay mas lalo na silang mahihirapan sa pagkilos. Ngunit tanaw naman nila ang kabilang bahagi noon. At kung magtsatsaga lang sila ay makakatawid naman sila ng ligtas, siguro. Dahil wala naman nang nagpapaputok o bumabaril sa kanila. Maliban lamang sa mga kakaibang tunog o mga nilalang na humahabol sa kanila. Tenyente! Ano yun? Salita nung isa nilang kasama na nakalusong na rin sa tubig. Ngunit sa paglingon nila, may humatak mula sa ilalim ng tubig sa kanilang kasama na nagsalita. "Bililyo! Bililyo!" sigaw ni Tenyente. Ngayon ay di na nila alam kung ano ang nangyayari, sapagkat sa pagpukaw ng kanilang isang kasama, yun na, doon na naramdaman ng lahat ng mga kasamahan ni Tenyente, pati siya, ang sobrang kaba sa kanilang dibdib. Mas magpapasalamat pa nga sila sa mga sandaling yun kung harap-harapan nila na nakikita ang mga kalaban. Kasi makakasabay pa sila kesa naman nagpapaputok lang sila na di pa nila sigurado kung anong klaseng mga nilalang ang kanilang mga kalaban. "Birilyo! Birilyo!" muling salita pa ng isa sa mga sundalo, ngunit wala nang sumasagot. Kaya't nagdesisyon na noon si Tenyente na simulan na nilang kumilos para makaahon sa kangkungan na halos hanggang dibdib nila ang lalim. Sir! Sir! Salita nung isa sa kanilang pagsulong sa tubig na napahiyaw noon ng tawag dahil sa tubig ay nabangga nito ang katawan ni Virgilio. Sa madaling sabi, patay na iyon. Sa pagkakataong yun ay alam ni Tenyente na wala na silang magagawa sa nangyari kay Virgilio at nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglusong sa tubig papunta sa kabila upang makaahon nga sila hanggang sa kabila na mas mataas na bahagi ng lupa. Kahit nakakatakot na bagtasin ng katubigan na yun o malawak na kangkungan, wala na rin naman silang mapagpipilian.
kundi ang tumawid na lamang dito. Dahil kung babalik sila, sa madadawag na damot halaman naman sila mapupunta, kung saan alam nilang mas pabor yun sa mga nilalang na kanilang kalaban. At gaya ng dati, tahimik silang sumulong sa tubig. At medyo mabagal-bagal pa ang kanilang paggalaw dahil nga maputik ang ilalim ng tubig na yun. Nang maya-maya pa, bigla na lang, hiyaw ulit ng isa nilang kasamahan. Putok pa ng isang sundalo sa tubig, ngunit wala. Napukaw ulit ang isa nilang kasamahan. Kaya naman nagpaputok pa yung isa nilang kasama sa tubig dahil sa iniisip nito na patamaan yung humatak sa ilalim ng tubig sa kanilang kasama. Pagbukwal na lang ng tubig ang nakita nila. At dahil nga sa maputik ang ilalim ng tubig na yon, nagiging marumi yun agad sa konting paggalaw lang. Men! Bilisan natin! Mauubos na tayong lahat dito kung mananatili pa tayo ng mga ilang minuto sa tubig na to! Salita ni Teniente. Kaya't lahat ng mga kasamaan Teniente ay nagmadali sa kanilang paglusong sa tubig upang makaahon na nga sila sa lugar na yun dahil sa unti-unti na silang pinapatay ng kanilang mga kalaban na di pa rin nila malaman kung anong mga nilalang. Bilis sila sa pagsulong. Yung pinakamabilis na puwersa nila sa tubig upang makaahon na nga. Nang nakita ni Teniente noon ang parang pagbukol ng tubig ng bahagya at mabilis yung papalapit sa kanya. Ngunit imbis na iwasan niya iyon, ang ginawa ni Teniente ay tumigil ito at inabangan niya dahil gusto niyang malaman kung ano ang mga nilalang na pumapatay sa kanila mula sa tubig. At nang malapit na ito sa kanya, "Humanda kayo!" salita ni Teniente. Sabay na ilagan ni Teniente ang pagsagpang ng isang nilalang sa kanya. Sabay ng pagbaril ni Teniente dito. Ngunit sa bilis ng pangyayari, agad naman nabalikwas ng nilalang upang sagpangin siyang muli. Pero sa pagkakataong yun, alam na ni Teniente kung ano ang nilalang na yun at isa yung buhaya. Kaya naman doon ay inubos ni Teniente ang bala ng kanyang baril sa buhayang iyon. Doon ay nagkakakawag pa ang buhaya hanggang sa kumalat na ang dugo sa tubig. At sa pagtigil nun sa pagkakakawag, patay na ito. Mga buhaya. Men! Tara na! Hindi natin alam kung ilang ganitong hayop ang nandito. Kaya hindi dapat tayo magpakampante. Dagdag pa nito. Kaya't doon ay sumulong ulit ang mga tauhan ni Teniente papunta sa mataas na bahagi. Pero sa atin lang mga kabagis, dahil sa mga sandaling yun, di pa rin alam nila Teniente na lahat ng kilos nila, kasama na yung tuluyan nilang pagbagsak nga sa tubigan na yun o malawak na kangkungan, ay sinadyang itinulak sila ng mga nilalang na kalaban na mapunta sila doon. Dahil mga aswang ang kalaban nila Teniente. Dahil sa kwentong to, mga agalon o agalon hayupan o ang isang tawag dito ay sarupan. Sa mga di nakakaalam, kabilang ito sa Philippine folklore natin. Ang mga agalon o sarupan ay mga matatandang aswang na may karunungang pasunurin o gamitin ang mga hayop na naaayon sa kanilang kagustuhan gamit ang paraan ng kaliwang karunungan. Kabilang dito ang mga hayop sa kagubatan na baboy ramo, kaiman at buhaya. Ang kaiman pala mga kabagis ay isa ring klase ng alligator. Balik tayo sa kwento. Sa lahat ng nalaman natin, ibig sabihin na parang nasa isang malawakang patibong nuna ang buong grupo ni Teniente. Dahil lingid pa rin nga sa kanilang pagkakaalam ng mga sandaling yun,
na ang inaakala nilang mataas na lupa na kanilang aahunan ay may nag-aabang pa rin sa kanila na mga kalaban na matatandang aswang sa kanilang pag-ahon sa dulo ng kangkungan na yun o tubig. At sandali pa nga ang lumipas sa kanilang pagtawid. Sa wakas ay paahon na sila sa tubig. Ngunit, "Tinyente! Tinyente! Mukhang meron pa!" salita nung isa nung napansin nito ang bagyang pagbukol na naman ng tubig, tapos ay papalapit sa kanya. "Dali! Dali!" salita ang tinyente. Pero nandyan na naman ang isang buhaya. Doon ay nag-aapor ang inalalayan ng ibang nakaahon na ang mga iilan sa kanilang kasamahan. Napaahon pa lang at kasali daw yung parang puntiri na naman ng buhaya. Ngunit sa mabilisang galaw ng mga sundalo, sabog ng granada sa tubig. Dahil nung nakaahon na ang lahat, hinagisan na ng granada ng isa sa kanila yung buhaya. Kaya naman tumalsik pa ang isang kapirasong karne ng buhaya sa katawan ni Tinyente. At sa wakas, nasa mataas na bahagi na rin sila ng lupa. At isa yung daanan naman. Ngunit sa kabila nun ay kakahuyan naman. At pag inikutan nila Tinyente ang daanang yon sa pamamagitan ng paglalakad, ay mapupunta ka na rin lang sa daanang papunta sa kanilang kampo. Ibig sabihin ay papaikot lang ang lugar na yun. Kaya't habang handa pa rin sa kung anong di inaasahang pangyayari sa daan na yun, ay nag-umpisa nang naglakad sina Tinyente papabalik sa kanilang kampo. Pansamantalang kumalma ang tensyon sa paligid habang sila ay naglalakad na nga. Pero sa kakahuyan, kung saan sa kabila ng daan, di nila alam na may mga nilalang na nagmamatsyag na sa kanila. Naghahanap lang ng magandang tiyempo upang sila ay sunggaban. At eto pa lang ang kanilang totoong mga kalaban, ang mga sarupan. Tinyente, paano natin papaliwanag sa base natin ang mga nangyaring ito ngayong gabi? Salita ng isang sundalo na kasabay nun ni Tinyente sa paglalakad. Ako nang bahala doon. Huwag kayong mag-alala. Dahil alam naman nating lahat na sa tungkulin natin, nakabaon na ang isang paa natin sa lupa nung sumumpa tayo sa tungkuling ito. Hindi man natin may paliwanag ng maayos ang mga nangyaring ito ngayong gabi. Kung iisipin natin ng mabuti, sa kabila ng pangyayaring ito, sa pang-araw-araw nating tungkulin, kay hayop man o tao ang kalaban natin sa mga sandaling ito, wala ding pinagkaiba yon sa mga rebelding makakasagupa o nakakasagupa natin. Dahil minsan, mas masaol pa sa hayop ang mga ilang tao kung bibigyan mo ito ng kapangyarihan o armas. Paliwanag pa ni Tinyente. Oo sir, tama ka dyan. Sana nga matapos na ang gerang ito laban sa mga rebelde. Dahil pare-parehas naman tayong nasa lupa ng bansang Pilipinas. Minsan Tinyente, di ko na rin maintindihan kung bakit ba tayo nagpapatayan. Pwede naman tayong mabuhay ng matiwasay. Tugon pa ng kausap ni Tinyente noon. Alam mo, tugon ni Tinyente, sabay akbay sa balikat ng isa niyang kasama at nagpatuloy sa pangungusap na, sa akin lang, sa tingin ko, dahil ito sa kanya-kanyang individual na paniniwala ng tao, sa mga nakatayong pinuno sa kabila at sa liderato rin ng oposisyon sa kanilang paniniwala. Sa tingin mo ba, tungkol lang ito sa laban ng mabuti at masama? Halimbawa, sa ating mga sundalo, pumapatay din naman tayo ng mga rebelde pagdating sa labanan. Ganon din naman sila
Pumapatay din naman sila ng sundalo pagdating sa labanan. Kung susumahin mo, pare-parehas lang tayong may bahid ng dugo sa mga kamay. Dahil sa mga nagbubungguan na prinsipyo na ating ipinaglalaban. Malalim na paliwanag ni Teniente na may kahalo pang konting sentimiento. Anong ibig mong sabihin, Teniente? Kontrol. Ang kontrol ang pangunahing nais makamit ng tao. Ang umayon lahat para sa kanilang prinsipyo o paniniwala. At magagawa lang nila yon kung nasa kanila na ang kapangyarihan. Pero oras na di nila magawa yon sa legal na paraan. Gagawin nila ang paraan ng dahas upang ipakita ang kanilang kapangyarihan tulad ng mga rebelde. Alam mo naman kung sino ang pinakapinuno nila. Isa lamang yung tao na pilit na ipinaglalaban ang kanyang interes dahil sa bigo siya na maging pinuno ng pamayanan natin. Pera, kapangyarihan at estado, yun ang makakamit mo pag kontrolado mo ang malaking bahagi ng pamayanan o ng isang bansa. Sa palalim na pag-uusap ng dalawa, naputol yun dahil sa putok ng baril ng isa nilang kasama. Dahil sa isang nilalang ang sumunggab na dito, nahatak na noon ang paa nito at kakalad ka rin na siya papunta sa kakahuyan. Ngunit pinagbababarilyo ng isa nilang kasamaan, kaya naman nakabitaw yung nilalang sa paa ng sundalo. Halimaw! Halimaw! Teniente! Salita pa ng isa sa mga nagpapaputok dahil sa nakita nila ang isang payat na nilalang na parang walang buhok sa katawan. Na parang napakakinis at walang buhok ang katawan. Kita nila yon dahil sa hubad ang pang-itaas na damit nito na parabang ang nipis nung balat na mapusyaw. At habang binabaril nila ito, nakita nila ng papyaw ang pagmumukha nun na parang ang sa halimaw. Ngunit nasa postura naman niyon ang pagiging tao at ang bunganga nito ay para rin sa tao. Ngunit puro pangil na ang ngipin nito na pausle sa kanyang bibig. At yung ilong nito ay parang nakapatong lang na dalawang butas sa taas ng kanyang bibig. Yung tipong parang nakakita ka ng literal na bungo. Ganon. Kasi kalbo din ang nilalang na yun. Parang bungo nga ito. Pero ang pagkakaiba lang, meron yung mata, balat at matatalas na ngipin. Nung pumulas na yon papabalik sa kakahuyan, hinabol pa nila ito ng pagpapaputok. Ngunit kahit alam nilang tinamaan nila ito, ay nawala pa rin yun sa kanilang paningin at mukhang di ininda ang ilan sa mga tama nito. Pero, Teniente! Sa likod nyo! Salita nung isang sundalo at sa paglingon nila Teniente, nasa 8 nilalang ang nakatayo mula sa likod nila ng di kalayuan at kaparehas na kaparehas yun nung nilalang na sumunggab sa isa nilang kasama. Aswang? Mga aswang? Salita ng katabi ni Teniente noon. Ano? Aswang? Tanong naman ni Teniente, sabay taas nito ng kanyang barel at tutok sa mga nilalang na yun, kagaya ng ginawa rin ng kanyang mga kasama. Nang may magsalita na galing din sa kakahuyan. Sundalo! Mabuti pang lumayas na kayo sa lugar na ito. Salita ng matanda na di man nagpakilala. Sumagot naman si Teniente. At bakit ka naman namin susundin, tanda? Dahil sa nakapag-isip na ako na hindi ko na itutuloy ang planong paghihigante sa inyo. Total, may mga buhay naman na kaming nakuha. Paghihigante? Wala kaming kasalanan sa inyo, tanda, o kung anumang mga nilalang kayo. Mga ilan na ang mga kasamaan ko ang namatay. Kaya kung ang ibig mong sabihin ay pinapatawad mo kami sa iyong paghihigante, kami dapat ang nagsasabi nun sa'yo. Teniente, makinig ka. Namatay din naman ang kapatid ko sa kamay ng isa mong sundalo. Kaya patas na lang tayo.
Doon ay pumasok na sa isip ng tenyente ang napatay ng isa niyang tauhan na commander. Sino? Sino ang tinutukoy mo? Yung commander? Oo, tenyente. Pinatay niyo siya. Pero dahil sa hindi naman ako rebelde, paghihiganti lang talaga ang nais ko sa inyo para sa kapatid ko. Yun lang at wala nang iba pang rason.